Hello my angels! So for today's video, ito yung naisip kong lutuin. Yung mga gulay sa rep na kailangan ng lutuin kasi yung iba ay baka masira. O baka gusto nyong gayahin yung lutong ito, magugustuhan din ng mga anak nyo to. Kaya pala ako dito ng isda para mas masarap yung lasa ng gulay. Kakaibang luto naman, wag laging puro karne. So bali, kinaliskisan ko na pala yung isda at inalisan ko na rin ng hasang. Na rin pala yan ng asin bago ko nilagyan ng arena. Ito ako natuto sa Romania na maglagay ng arena para hindi magtalsikan. Yan yung turo sa akin ni Petro. Dati kasi pag ako yung nagpipirito, as in direct talaga yan yung isda doon sa kawali na may mantika. Pipirituin muna natin yung isda tapos mamaya ilalawak natin yan sa gulay. Ngayon naman habang nakasalan yung ating isda ay mag-prepare na tayo ng mga gulay na gagamitin natin. Ito pala yung radish pang nabili ko nung 2 weeks ago. Sabi sa akin ni Petro ay kailangan na lutuin dahil masisira na. Magayat muna tayo ng sibuyas. Sobrang laki pala ng sibuyas na ginayat ko pero yung loob ay hindi na maganda. Kaya itinapon ko yung loob ng sibuyas, kinuha ko lang yung nasa labas. Gamit din pala tayo ng bawang. Ma-angel kapag nagluto ako ng isda napaparami talaga yung kain ng mga bata. Kaya naisip ko na wala talaga ako magiging problema sa mga bata once na makauwi kami ng Pilipinas. Alam nyo naman, ang kinakabuhay namin sa probinsya namin sa Marinduque ay isda talaga. Tingnan nyo ito may angel, itong binili kong radish. Pag gayat ko ay talagang sira na pala yung loob pero pag titingnan mo sa labas okay pa. Akala mong okay pa pero yung pala ay sira na sa loob. Ginayat ko na rin pala itong dahon ng radish kasi pwede din naman itong iulam. Diba? Para walang tapon, lahat ay kakainin natin. Sa mahal ba naman ang bilihin ngayon? Next time talaga sa ubor na ako bibili ng mga gulay. Bisa kasi may India pag tinatamad talaga akong pumunta ng ubor dahil alam nyo na, malayo po talaga ang ubor dito sa amin. Yung ubor po na tinutukoy ko ay yung palengke. Yung nandun mo lahat mabibili, gulay, isda, mga karne, mga mura, mga appliances na gamit sa bahay, lahat nandun na. Minsan talaga ako tinatamad talagang pumunta doon dahil alam nyo na yung 2 bata. Nako, pag hindi po talaga ako nagdala ng stroller ay may kanya-kanyang lakad. Kaya kahit si Daniel ay hindi na nagapakalong talaga kapag kami ay lumalakad, ay nagdadala pa rin ako ng stroller dahil napakahirap po talaga pag 2 maliit na bata. Lalo na pag may mga gusto silang ipabili at wala po akong madukot. Diyos mio, marimar talaga. So ayan, napakwento na naman ako. Pasensya na pala kayo sa aking boses at ako'y malat na malat po talaga. So bali, naglagay din po pala ako dito ng luya at nilagyan ko rin po ng nor cubes para malasa. Bali, gisa muna natin itong mga gulay. Ito palang nilagay kong tomato sauce ay as in pure na gulay po yan. Pwede din nyo pong ilagay yan sa pasta kung gusto nyo. Mga organic po itong ginagamit ko may angel para healthy. So pwede naman kahit anong klase ng tomato sauce, kung ano mang brand yan, pwede nyo gamitin. Din kayo ng water. May angel yung luluto-lutuin lang kasi natin itong gulay tapos mamaya lalagay na rin natin yung isda. Tapos nilagay ko na rin itong dahon ng radish. Inulay ko kasi nga alam nyo na madali namang maluto yun. So ayan, lumapit sa akin si Daniel, nabasa yung ulo. Tinapunan daw siya ng tubig sa ulo ni kuya niya. Galing po talaga magsumbong yan si Daniel, wala ka talagang lusot. Ayan may angel, after 2 minutes yan, kumulo na siya. So nagad pala tayo ng kaunting tubig para at least may sabaw-sabaw naman. Kuluan lang natin ng konti tapos ilalagay na natin yung isda. So ayan, lagyan na natin yung isda may angel kasi kumukulo na. Paliguan natin itong isda nung sabaw para yung lasa nung isda ay mapunta doon sa sabaw. Purpose po pala ng paglagay ko kanina ng luya ay para hindi malansa yung sabaw natin. Tikman na natin yung sabaw para mamaya i-off na natin yung kalan kasi nga luto na. At sabi sa akin ni Daniel, gusto daw niyang tikman. So pagbigyan natin yung bata. Tanungin natin mamaya kung pasado ba ang lasa. Napapataas pa yung kanyang balikat at kilay. So sabi po ni Daniel, Mama Bun. Ibig sabihin po nun, masarap. Kanina pa po kasi yan nagbabantay ng pagkain, nagugutom na daw siya. At dahil sabi nga po ni Daniel, okay na raw po yung lasa, kaya i-off na natin yung kalan. Makain na natin to mga bata at susubuan ko na lang at baka mamaya kasi ay makakain sila ng I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan naman kayo sa video. Huwag nyo kalimutan mag-follow, like and share this video at pwede rin kayo mag-comment kung anong masasabi nyo sa video ito.